Mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Araw-araw, bago pa man tuluyang sumikat ang araw sa Riyadh, papasok na ako sa kulay abong gusali ng gobyerno upang simulan ang aking paulit-ulit na gawain. Pagsusuri, pag-iinspeksyon, at pagtanggi. Para sa marami, ito ay isang nakakainip at malamig na teknikal na posisyon, ngunit para sa akin, ito ay isang linya ng depensa, isang pader na dapat manatiling matatag. Sa disyertong ito na may temperaturang umaabot sa 45 degrees Celsius, ang pagkain ay hindi isang bagay na basta-basta na lamang dumarating. Mahigit sa 80% ng supply ng pagkain at produktong agrikultural ng aming bansa ay mula sa importasyon. At sa likod ng bawat pag-aangkat ay may mga panganib na nakatago. Alkohol, mga sangkap na mula sa hayop, mga kemikal na hindi malinaw ang pinagmulan. Anumang bagay na ito ay isang malinaw na paglabag sa mga batas ng halal na hindi maaaring baliin, lalo na sa mga prutas. Sa aking mahigit 20 taong karanasan, halos lahat ng mga tropikal na prutas na mukhang masyadong sariwa ay mapapatunayang gumamit ng mga pamamaraang hindi namin katanggap-tanggap. Kaya't ng araw na iyon, nang makita ko ang isang linya ng teksto sa sistema ng dokumento, halos hindi ko sinasadyang mapangisi. Pinagmulan, Pilipinas. Nakasaad, walang alkohol, walang sangkap mula sa hayop, walang kemikal na preserbatibo. Isang tropikal na prutas na naglakbay ng 30 araw sa karagatan patungo sa isang bansang disyerto. Sa aking profesional na lohika, imposible na magkasama-sama ang apat na bagay na iyon kung hindi nabubulok ang prutas. Tiyak na may kapalit ito. Ang tanong lamang ay, kung ang kapalit na iyon ay pinahihintulutan ng aming batas at pananampalataya. Naisip ko na ang kahihinatnan. Matutuklasan sa pagsusuri ang tira-tirang alkohol, mga sangkap na hindi malinaw ang pinagmulan mula sa hayop o isang internasyonal na kemikal na hindi namin tinatanggap. Masyado ko nang kabisado ang proseso. Maglalabas ng ulat, tatanggihan ng kargamento, at tapos ang usapan. Sa loob ng maraming taon, mula Europa hanggang Asya, hindi na mabilang ang mga ulat na halos magkakatulad ang isinulat ko. Ngunit sa pagkakataong iyon, binuksan ko pa rin ang dokumento. Marahil dahil sa profesional na ugali, o marahil ang pangalang Pilipinas ang nagpatigil sa akin ng ilang segundo. Walang mga bonggang salita sa marketing o madamdaming kwento sa dokumento. Tanging mga pahina ng napakalamig na teknikal na paliwanag. Mga kondisyon sa transportasyon, pagbabago sa temperatura at halumigmig, bilis ng respirasyon, at porsyento ng pananatili ng tamis. Ang nagsulat nito ay malinaw na hindi sinusubukang kumbinsihin ang mga mamimili, kundi para harapin ang mga taong tulad ko. Naaalala ko na sumandal ako sa aking upuan, matagal na nakatitig sa screen. Hindi dahil nagsisimula na ako maniwala, kundi dahil wala akong makitang malinaw na butas. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman ang lumitaw sa aking puso, hindi galit o pagdududa, kundi isang bahagyang pagkabalisa. Paano kung totoo ang mga datos na ito? Paano kung ang Pilipinas ay hindi naghahanap ng butas sa aming mga regulasyon, kundi nakahanap ng paraan na hindi ko palubos na nauunawaan upang lampasan ang lahat ng aming mga paghihigpit? Malinaw sa akin na kung ang posibilidad na ito ay magkatotoo, hindi na lamang ito tungkol sa isang kargamento ng prutas. Nangangahulugan ito na ang aming pangunahing pag-unawa sa seguridad sa pagkain sa disyerto sa loob ng mga dekada ay maaaring kailanganing baguhin. Kaya't gumawa ako ng isang desisyon. Hindi agad tatanggihan at hindi rin basta-basta palulusutin. Sa halip, sisimulan ko ang pinakamahigpit na proseso ng pagsusuri sa aming sistema. Kung may problema talaga sa prutas mula sa Pilipinas, tiyak na mahahanap ko ito. Kung wala, kailangan kong personal na makumpirma. Noon, hindi ko pa alam na ang desisyong ito ay magdadala sa akin sa isang tunay na disyerto at magpapatanggap sa akin sa kauna-unahang pagkakataon ng isang katotohanan. Marahil, may mga lugar sa mundo na gumagamit ng mga pamamaraan na hindi pa natin nakasanayan upang lutasin ang mga pinakamahirap na problema. Sa Saudi Arabia, ang halal ay hindi lamang isang sticker o isang salita sa etiketa. Ito ay isang buong sistema na nakatanim sa makinarya ng estado, isang pundasyon na binuo ng pananampalataya, batas, at kaayusang panlipunan. Maraming dayuhang kumpanya ang hindi ito nauunawaan. Akala nila, sa pamamagitan lamang ng pagsulat ng halal sa pakete, malulutas na ang kalahati ng kanilang problema. Ngunit sa aking 20 taong karanasan, ang tunay na pagsusuri ay nagsisimula pa lamang sa puntong inaakala nilang ligtas na sila. Malinaw sa akin na ang prutas ang isa sa pinakamapanganib na kategorya. Mas mapanganib pa kaysa sa karne o mga processed food. Ang dahilan,
ay simple. Sa pandaigdigang transportasyon, halos imposible para sa isang prutas na mapanatili ang pagiging bago at tamis ng walang anumang tulong. Mga solusyon na nakabatay sa alkohol, wax na mula sa hayop, mga kemikal na preserbatibo ito ay karaniwan sa industriya sa maraming bansa. Ngunit dito, kapag natuklasan ang anuman sa mga ito, iisa lang ang resulta. Ibalik, sirain, at ilagay sa listahan ng mga binabantayan. Personal kong nilagdaan ang hindi mabilang na mga dokumentong tulad nito. Mga mansanas mula sa Europa, mangga mula sa Timog Silangang Asya, ubas mula sa Latin America. Bawat kumpanya ay may tiwala sa sarili pagpasok sa laboratorio at lahat sila ay umaalis na may parehong ekspresyon sa mukha. Kaya't nang magpasya kong simula ng pinakamataas na antas ng pagsusuri sa mga prutas mula sa Pilipinas, hindi ito dahil sa tingin ko ay papasa sila. Ito ay dahil handa na akong patunayan na sila ay walang pinagkaiba. Ang unang yugto ay ang pagsusuri para sa alcohol at mga solvent. Hindi lang simpleng mayroon o wala, kundi ang pagtukoy sa bawat posibleng pinagmulan ng alkohol. Panlinis, pampakintab, mga kemikal sa coating, o anumang maaring sumingaw sa panahon ng transportasyon. Ginamit namin ang pinakamahigpit na pamantayan sa buong rehiyon ng Gulf. Anumang kahina-hinalang signal ay automatikong mamarkahan ng pula ng sistema. Nang lumabas ang mga resulta, matagal akong nakatitig sa screen. Walang pula. Inutusan ko ang aking team na i-recalibrate ang mga kagamitan, kumuha ng bagong sample at ulitin ang pagsusuri. Ang resulta sa pangalawang yugto, malinis pa rin. Sumunod ang pagsusuri para sa mga sangkap na mula sa hayop. Ito ang bahagi kung saan maraming kumpanya ang bumabagsak. Ang manipis at hindi nakikitang kintab sa balat ng prutas ay madalas na nagmumula sa taba ng hayop o mga derivatives nito. Para sa amin, mas sensitibo pa ito kaysa sa alcohol. Pinag-aralan ko ang bawat pahina ng ulat. Ang pinagmulan ay nakasaad na plant protein at ang molecular structure ay walang anumang bakas ng animal-based chains. Ligtas kainin. Sa unang pagkakataon, kumunot ang noo ko. Ang pangatlong yugto ay ang tinatawag naming time test. Hindi namin tinitingnan ang kasalukuyang estado, kundi kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 30 o 40 na araw. Maraming prutas ang naglalabas ng tunay na katangian sa huling bahagi ng transportasyon. Inilagay namin ang mga sample sa isang kapaligiran na may mataas na temperatura, mataas na halumigmig, at pabago-bagong temperatura upang gayahin ang pinakamatinding kondisyon sa imbakan. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo. Ang laman ng prutas ay nanatiling matatag. Ang pagbabago sa tamis ay nasa normal na antas. Walang kakaibang amoy, walang senyalis ng abnormal na pagbuburo. Nang gabing iyon, nag-iisa akong naiwan sa opisina. Binabalikan ng lahat ng datos. Bilang isang profesional, kailangan kong aminin, ang mga resultang ito ay hindi mukhang nagkataon lang. Tila idinisenyo sila mula sa simula upang maging ganito. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng pagkabalisa. Hindi dahil napakaganda ng prutas mula sa Pilipinas, kundi dahil ang kanilang pag-iral ay hinahamon ng aking pangunahing pag-unawa sa buong industriya. Kung ang mga prutas na ito ay tunay na hindi gumamit ng anumang ipinagbabawal na pamamaraan, nangangahulugan ito na mayroong isang tao na hindi nakikipaglaro sa aming mga regulasyon, kundi matapos lubos na maunawaan ang aming sistema, ay pinili ang isang mas mahirap ngunit mas ganap na landas. Sa isang blangkong bahagi ng ulat, isinulat ko, kailangan ng karagdagang pag-unawa sa prinsipyo ng preserbasyon. Hindi sapat ang kasalukuyang pagsusuri upang ipaliwanag ang lahat ng resulta. Sa sandaling iyon, hindi ko pa namamalaya na mula sa isang taong handang tumanggi, ako ay naging isang taong kailangang alamin ang pinakaugat ng lahat. Kinabukasan, gumawa ako ng isang bagay na hindi karaniwan sa aking karera. Hindi ako nagdagdag ng mga pagsusuri. Sa halip, personal kong tinawagan ng kinatawan mula sa Pilipinas. Sa Saudi Arabia, karaniwan ay hindi kami nakikipag-usap ng madalas sa mga teknikal na pinagmulan. Ang mga dokumento, datos, at resulta ay sapat na upang makagawa ng desisyon. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw sa akin na kung mananatili ako sa antas ng pagsusuri, hindi ko maipapaliwanag ang lahat ng nakikita ko. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado. Hindi siya nagmadaling ipagtanggol ang kanyang produkto. Sa halip, tiniyak niya muna ang isang bagay. Dr. Khalid, ang tanong ninyo po ba ay kung kami ay may nilabag o kung paano namin ito nagawa? Natahimik ako ng ilang segundo. At sumagot, ang pangalawa, nag-schedule kami ng isang video conference ng gabing iyon.
Inaasahan kong isang kinatawan na nakasuot ng business suit at sana'y magpresenta ang haharap sa akin. Ngunit ang lumitaw sa screen ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Medyo maitim ang balat at mabagal magsalita. Sabi niya, siya ay si Dr. Santos, mula sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Isang dating magsasaka na nag-aral ng biotechnology at bumalik sa sistema ng agrikultura upang magsaliksik. Hindi niya sinimulan sa mga resulta. Sa halip, tinanong niya ako, Doktor, Khalid, ano po sa tingin ninyo ang pinakakinatatakutan ng isang prutas habang nasa biyahe? Agad kong sinabi, dehydration, pagkabulok, sobrang respirasyon. Tumango siya. Paano kung sa halip na pigilan ng mga prosesong iyon, ay pabagalin natin sila? Sa sandaling iyon, napagtanto kong magkaiba kami ng pananaw. Palagi naming tinitingnan ng panganib sa pagkain sa paraan ng pagpatay ng mikrobyo at pagsasara. Ang pinag-uusapan niya ay pakikipamuhay. Ipinaliwanag niya ang kanilang tinatawag na biopreservation. Hindi ito wax, hindi ito coating, at lalong hindi chemical na preserbatibo. Ito ay isang napakanipis na natural at nakakaing biofilm na nabubuo sa balat ng prutas. Ang film na ito ay hindi para isara ang prutas, kundi tulad ng isang balat na nagpapahintulot ditong huminga ngunit sa isang kontroladong bilis. Sinabi niya na ang material na ito ay mula sa natural na protina at polysaccharide. Walang alkohol at walang taba ng hayop. Sa ilalim ng mga pamantayang halal, mas malinis pa ito kaysa sa karaniwang mga plant extract. Habang nakikinig ako, mabilis kong inihahambing sa isip ko ang aming mga regulasyon. Walang anumang nalalabag. Halos tila ito ay idinisenyo para sa sistemang halal. Ngunit ang talagang nagpatigil sa akin ay ang kanyang sumunod na sinabi. Doktor, Khalid, mula pa sa simula, alam namin na ang gitnang silangan ay isang merkado na hindi tumatanggap ng kompromiso. Kaya ang layunin ng aming disenyo ay hindi lamang para sakto lang na pumasa, kundi para kahit ang pinakamahigpit na sistema ay walang makitang dahilan para tumanggi. Hindi ito lengguwahe ng marketing. Ito ay lengguwahe ng engineering. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang layunin ng team mula sa Pilipinas ay hindi lamang kung paano maibenta ang prutas sa Saudi Arabia, kundi kung ang mundo ay nagiging mas extreme, paano natin muling ididisenyo ang agrikultura. Bago matapos ang aming pag-uusap, tinanong ko siya ng isang huling tanong. Naisip niyo ba kung ano ang gagawin namin kung pagdudahan namin ang teknolohiyang ito bilang isang panloloko? Ngumiti siya at sinabing, kung ganoon, huwag ninyong tingnan ang mga dokumento. Hayaan ninyong ang lupa mismo ang sumagot. Pagkatapos ng tawag, matagal akong nakaupo sa aking opisina. Bigla kong naunawaan kung bakit ang lahat ng resulta ng pagsusuri ay mukhang napakanatural. Dahil hindi ito isang produkto na minadaling ayusin para lamang makapasa, kundi isang buong sistema na mula sa simula pa lang ay umiwas na sa lahat ng panganib. Nang gabing iyon, sa isang internal na memo, isinulat ko ang isang pangungusap na hindi ko pa naisulat dati. Ang panganib sa proyektong ito ay hindi sa pagsunod sa regulasyon, kundi sa kung handa ba tayong tanggapin ang isang bagong lohika sa agrikultura. May kutob ako na kung ipagpapatuloy namin ang tradisyonal na paraan ng pagsusuri, lalo lang kaming mapag-iiwanan. At sa sandaling iyon, nagpasya ako maghain ng isang halos imposibleng hiling. Kung talagang may tiwala sila sa kanilang teknolohiya, wag lang nila itong patunayan sa transportasyon at sa laboratorio. Hayaan silang pumasok mismo sa disyerto. Nang iharap ko ang kahilingang iyon, alam kong mabigat ang aking ginagawa sa Saudi Arabia. Ang paglipat ng isang teknolohiya mula sa laboratorio patungo sa tunay na kapaligiran ay katumbas ng paglalagay nito sa upuan ng paglilitis. At ang inaalok ko ay hindi isang greenhouse o isang experimental farm, kundi ang disyerto mismo. Kung ang teknolohiya ninyo ay tunay na hindi umaasa sa mga kemikal, huwag ninyong patunayan na kaya nitong makarating dito. Patunayan ninyong kaya nitong mabuhay dito. Natahimik ng ilang segundo ang kabilang linya. Inakala kong tatanggi sila o hihingi man lang ng mas maraming oras para pag-aralan ito. Ngunit tumango lamang si Dr. Santos at sinabi ang isang pangungusap na hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Sige, hayaan nating ang lupa mismo ang magsalita. Isang buwan pagkatapos noon, nakatayo ako sa isang piraso ng maalat na lupa sa labas ng Riyadh. Sa nakalipas na 10 taon, 3 kontratista na ang sumubok dito. Lahat sila ay dumating na. May malaking ambisyon at umalis na bigo. Ang lupa ay matigas na parang bato. Ang puting asin ay kumikinang sa ilalim ng araw. At ang hangin ay puno ng amoy ng pagkatuyo
at kawalan ng pag-asa. Ang team mula sa Pilipinas ay mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. Walang mga banner, walang media, walang sobrang paliwanag. 3 bagay lang ang dala nila. Isang kahon ng mga punla ng pinya, ilang set ng drip irrigation equipment, at ilang lalagyan ng microbial culture na hindi ko masabi ang pangalan. Naaalala ko, ang temperatura noon ay 46 degrees Celsius. Nakatayo ako sa lilim. Pinapanood silang nakayuko habang isa-isang itatanim ang mga punla sa lupa. Sa totoo lang, sa sandaling iyon, halos nakikita ko na ang kahihinatnan hindi ang kanilang pagkabigo, kundi ang pagtanggi ng lupa. Walang pagbabago sa unang 2 linggo. Sa ikatlong linggo, inakala kong patay na ang mga punla. Sa ika-4 na linggo, biglang may lumitaw na bahagyang lunti ang kulay na hindi ko makumpirma. Hindi ko sinabi kanino man. Araw-araw ko lang pinapakuhaan ng litrato ang aking assistant. Sa ika-6 na linggo, nagsimulang tumayo ang mga dahon. Sa ika-10 linggo, naging stable ang datos na bumabalik. Sa ika-14 na linggo, sa unang pagkakataon, napagtanto ko na hindi lang ito nakakapit, kundi talagang lumalago. Magkahalo ang emosyon ko. Bilang isang regulator, dapat akong manatiling may distansya. Ngunit bilang isang taong nanirahan sa disyerto sa loob ng mahigit 20 taon, alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik ako sa lupang iyon. Ang araw ay kasing tindi pa rin. Ang hangin ay kasing tuyo pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ko ang isang buong hanay ng mga gintong prutas. Personal kong hiniwa ang isang pinya. Sa sandaling tumulo ang katas nito, nakalimutan ko nang itala ang datos. Nang lumabas ang mga numero sa refractometer, natigilan ako mas mataas pa kaysa sa mga imported. Matagal akong nakatayo doon, walang imik. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa wakas, naunawaan ko na ang isang bagay. Ang Pilipinas ay hindi sinusubukang patunayan sa amin kung gaano sila kaabante. Sinasabi nila sa amin na ang isang extreme na kapaligiran ay hindi nangangailangang labanan ng mas extreme na pamamaraan. Nang gabing iyon, sa loob ng aking sasakyan, isinulat ko ang isang personal na tala. Hindi na ito isang negosasyon sa kalakalan. Ito ay isang propesiya para sa kinabukasan ng seguridad sa pagkain. Alam ko, mula sa sandaling ito, ang usaping ito ay hindi na maaaring desisyonan ko ng mag-isa. Kailangan itong iakyat sa mas mataas na antas. Nang isumiti ko ang ulat mula sa field, mayroon na akong kutob. Ang isang bagay na ganito kalaki ay hindi maaaring manatili lamang sa technical department. At tama nga ako, wala pang 3 araw, nakatanggap ako ng abiso. Ang usaping ito ay dadaan sa isang interdepartmental joint review. Ang mga nakaupo sa conference room ay mas marami pa kaysa sa inaasahan ko. Food safety, halal certification, agricultural policy, economic planning, at maging isang observer mula sa Royal Advisory System. Hindi sila interesado kung matamis ba ang pinya. Ang interesado sila ay kung babaguhin ba nito ang mga patakaran. Nang ako na ang magsasalita, sa unang pagkakataon, hindi ako nagmadaling buklatin ang aking mga papeles. Tumingala lang ako at sinabi, "Mga Ginoo, hindi po isang kargamento ng prutas ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin ay kung mayroon bang ibang pagpipilian ng isang bansang disyerto." Natahimik ang silid. Nagsimula akong magpaliwanag mula sa simula, hindi mula sa Pilipinas, kundi mula sa ating sarili. Kung paano tayo umaasa sa importasyon, kung paano tayo nahaharap sa lalong lumalaking kawalan ng katiyakan dahil sa pagbabago ng klima, at kung paano natin, sa ilalim ng proteksyon ng ating mga batas, matagal nang pinaglalaban ng seguridad at posibilidad. Pagkatapos, ipinakita ko ang mga litrato sa screen. Hindi mula sa laboratorio, hindi mula sa mga ulat. Ang mga pinya na tumubo sa maalat na lupa ng disyerto. Nakita kong may mga napaupo ng tuwid. Ang mga tanong ay mabilis na dumating. Ito ba ay isang beses na tagumpay? O maaaring ulitin? Angkop lang ba ito sa partikular na uri ng pananim? Dahil dito, magkakaroon ba ng teknolohikal na pag-asa ang Saudi Arabia sa Pilipinas? Lahat ng tanong ay matatalas. At makatotohanan. Hindi ako sumagot para sa Pilipinas. Ipinahayag ko lang ang mga katotohanan. Hindi sila humingi ng mga espesyal na kondisyon. Hindi sila humiling na luwagan ng mga regulasyon. At maging sa pagpapangalan at sertipikasyon, sila pa ang kusang humiling na gamitin ang aming pinakamahigpit na pamantayan. Naaalala ko ang isang matandang miyembro mula sa Halal Committee na dahan-dahang nagsabi, "Hindi nila hinihiling na baguhin natin ang ating pananampalataya. Ang binago nila ay ang ating imahinasyon
tungkol sa kung ano ang posible. Ang pangungusap na iyon ang nagpabago sa buong kapaligiran ng pulong. Ang diskusyon ay hindi na tungkol sa hahadlangan ba natin ito, kundi naging kung papayagan natin, paano natin ito pamamahalaan sa aming sistema. Ito ay isang napakahalagang pagbabago. Bago matapos ang pulong, nagbigay ng buod ang chairman. Huwag magmadali sa malawakang pagpapatupad. Huwag magmadaling magdeklara ng tagumpay. Ngunit, sisimulan natin ang isang bagong pagkilala. Ituring ang Pilipinas bilang isang agricultural technology solution provider, hindi bilang isang ordinaryong exporter. Paglabas ko ng conference room, bigla kong napagtanto na matagal na akong hindi nakaramdam ng gaan ng loob sa ganitong mga okasyon. Hindi dahil tapos na ang usapan, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang aming sistema ay gumagawa ng desisyon para sa hinaharap at hindi para sa nakaraan. Nang gabing iyon, sa aking pag-uwi, nadaanan ko ang experimental plot. Sa labas ng bintana ng sasakyan ay ang madilim na disyerto. Ngunit alam ko na sa hindi kalayuan, may isang maliit na piraso ng lupa na humihinga sa ibang paraan. Bigla kong naunawaan. Ang pagbabagong ito ay hindi magmumula sa isang utos, kundi mula sa mga teknolohiyang hindi humihiling na sirain mo ang mga patakaran. Bagkus ay ginagawang mas makabuluhan ang mga ito. Nang umabot sa yugtong ito ang mga pangyayari, inakala ko na ang susunod ay isang medyo tahimik na panahon ng teknikal na pagsusuri. Pagkatapos ng lahat, malinaw ang datos, matagumpay ang field test at nagkaroon na ng paunang kasunduan sa pagitan ng mga departamento. Ngunit mabilis kong natuklasan na ang tunay na hadlang ay hindi nagmumula sa teknolohiya kundi sa mga tao. Ang pagbabago ay nagsimulang mapansin ng publiko. Ang unang nag-react ay hindi ang mga ahensya ng gobyerno, kundi ang merkado. Ilang mga internasyonal na kumpanya ng agrikultura na matagal nang nagnenegosyo sa gitnang silangan ang nagsimulang magtanong sa amin sa iba't ibang paraan tungkol sa iisang bagay. Ang teknolohiya ba ng Pilipinas ay talagang walang ginagamit na anumang gray area na pamamaraan? Nararamdaman ko na hindi ito simpleng pag-uusisa. Ito ay isang uri ng pagkabalisa. Dahil kung mapatunayan na ang modelo ng Pilipinas ay posible, nangangahulugan ito na ang mga pamamaraan na itinuring na kinakailangang gasto sa loob ng mga dekada paglilinis na may alcohol, wax mula sa hayop, kemikal na pampabagal ng pagkahinog, ay biglang magiging hindi kailangan at maging hindi na napapanahon. Hindi nagtagal, ang presyon ay nagsimulang dumating sa mas direktang paraan. Nakatanggap ako ng mga hindi kilalang email na kumukwestiyon sa datos ng aming pagsubok. Sinasabing hindi sapat ang mga sample. May mga nagpaalala sa akin sa mga hindi opisyal na pagtitipon na huwag hayaang isang rehiyon lamang ang magmonopolyo sa hinaharap na pamantayan ng teknolohiya. Mayroon pa ngang nagpahiwatig na ang ganitong uri ng kooperasyon ay maaaring makagulo sa umiiral na balanse ng kalakalan. Hindi ako agad tumugon. Dahil alam kong ito ang yugto na pinagdadaanan ng bawat pagbabago sa estruktura. Ang talagang nagpaalerto sa akin na isang pangyayari sa isang internal briefing. Isang senior na kasamahan ang biglang nagsabi, kahit na totoo ang teknolohiya, kailangan nating isaalang-alang ang pagtanggap ng lipunan. Hindi ba tiisipin ng mga tao na ito ay isang paraan upang lampasan ang tradisyon gamit ang teknolohiya? Sa sandaling iyon, napagtanto ko na mula sa tanong na, kaya ba nating gawin ito? Ay napunta na kami sa dapat ba nating hayaan itong mangyari? Hindi ako agad sumagot. Sa halip, humingi ako ng pagkakataong magsalita. Hindi ako nagsalita tungkol sa Pilipinas o sa pinya. Isang bagay lang ang tinalakay ko, ang ating sarili. Sinabi ko, sa nakalipas na 10 taon, habang binibigyang diin natin ang seguridad sa pagkain at mga prinsipyong halal, lalo tayong naging dependent sa mga teknolohiyang hindi natin mismo maipaliwanag ang pinagmulan. Nasanay tayo na hanggat hindi nahuhuli. Hindi ito paglabag. Ngunit nakalimutan natin na ang tunay na seguridad ay ang kalinawan na hindi nangangailangan ng paliwanag. Tiningnan ko ang mga pamilyar na mukha sa silid at dahan-dahang sinabi ang nasa isip ko. Kung mayroong isang paraan na mula sa disenyo pa lang ay hindi na lumalabag sa mga bawal, ano ba talagang ating kinatatakutan? Ang panganib o ang pagbabago? Walang palakpakan ng matapos ang pulong, ngunit alam kong may mga salitang narinig. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimula akong makatanggap ng isang paulit-ulit na tanong. Hindi, ano pa ang kayang gawin ng Pilipinas? Kundi, kung tatanggapin natin ang ganitong teknolohiya, magbabago ba ang ating papel? Ito ay isang mas malaking tanong. Hindi na ito tungkol sa isang partikular na bansa o isang uri ng prutas. Ito ay tungkol sa kung handa na ba tayong magbago mula sa isang sistemang nagbabantay lamang patungo sa isang sistemang marunong pumili ng direksyon para sa hinaharap. Sa unang pagkakataon,
Napagtanto ko na ang tunay na paksa ng eksperimentong ito ay hindi ang lupa, kundi kami mismo. Ang tunay na pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng mga conference room, kundi sa gitna ng mga tao. Bago pa man maglabas ng pinal na desisyon ang interdepartmental review, nagpasya kaming maglunsad ng isang maingat na hakbang, isang limitado at maaaring bawiing social validation. Walang anunsyo, walang kwento, walang pagbibigay diin sa Pilipinas. Hahayaan naming ang resulta mismo ang magsalita. Personal kong inaprubahan ang planong ito dahil malinaw sa akin na kung hindi nito kayang harapin kahit ang pinakasimpleng reaksyon ng lipunan, mananatili lamang itong isang ulat sa papel. Ang unang batch ng mga prutas mula sa Pilipinas ay ipinadala sa ilang piling supermarket sa Riyadh at Jeddah. Walang espesyal na display. Sa etiketa, malinaw na nakasulat. Walang alkohol, walang sangkap mula sa hayop, sumusunod sa mga pamantayang halal, natural na biopreservation. Sa mga unang araw, halos walang nakapansin. Hindi ako nagulat. Sa bansang ito, sanay na ang mga tao sa mga bagay na mukhang pamilyar, hindi sa mga bagay na mukhang iba. Hanggang sa ikatlong araw, isang maikling video ang nagsimulang kumalat sa mga kabataan. Sa video, isang Saudi na estudyante sa universidad ang nasa kusina. Hinihiwa ang isang pinya at sinasabi sa kamera, akala ko isa na namang gimmick ito. Pero hindi talaga ito tulad ng mga imported na prutas. Buhay ito, walang binanggit na Pilipinas, walang teknolohiya, at walang halal sa video na iyon. Ngunit ang bilang ng views ay dumami ng husto sa loob lamang ng isang gabi. Sa opisina, pinapanood ko ang datos. Ang mga bumibili ay nasa edad 20 hanggang 35. Ang porsyento ng mga bumabalik para bumili ulit ay higit pa sa lahat ng aming inaasahan para sa isang trial product. At higit sa lahat, walang anumang negatibong feedback na may kaugnayan sa relihiyon o batas. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang kinatatakutan naming epekto sa lipunan ay maaaring isang refleksyon lamang ng aming henerasyon. Ilang araw pagkatapos, bumisita ako sa isa sa mga supermarket. Isang batang ama ang namimili ng prutas at ang kanyang anak ay nakaturo sa pinya mula sa Pilipinas. Bakit po iba ito sa iba? Tiningnan ng ama ang etiketa at sinabi ang isang pangungusap na hindi ko malilimutan. Dahil hindi ito pinilit na magbago. Sa sandaling iyon, bigla kong naunawaan. Ang tunay na nagpapatanggap sa mga tao ay hindi ang mataas na teknolohiya, kundi ang kapanatagan ng loob na hindi nangangailangan ng paliwanag. Ang datos ay mabilis na ibinalik sa komite. Walang emosyon, walang paghuhusga, tanging mga katotohanan. Sa sumunod na internal na talakayan, may isang bumulong. Marahil hindi na natin dapat ituring na panganib ang teknolohiyang ito. Hindi ako sumagot, ngunit alam kong ang hindi nakikitang linya ay nalagpasan na. Mula sa sandaling ito, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang sumusunod na exporter. Inilagay na ito sa isang bagong posisyon, isang variable na maaaring makaapekto sa aming mga pagpipilian sa hinaharap. At sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang pagbabagong ito ay hindi na ako ang nagtutulak. Naglalakad na ito ng mag-isa. Kapag ang isang pagbabago ay umabot na sa antas ng lipunan, ang bilis nito ay kadalasang lumalampas sa ritmo ng sistema. Sa ikalawang linggo ng trial, nagsimula akong makatanggap ng mga hindi opisyal na tanong. Hindi mga reklamo o pagdududa, kundi mga pag-aalala na may halong pagsubok. Isang kinatawan mula sa isang malaking retail group ang nagtanong sa telepono, Dr. Khalid, ang mga ganitong uri ba ng produkto ay papayagan sa pangmatagalan? Hindi ko siya binigyan ng tiyak na sagot. Dahil sa sandaling iyon, ako mismo ay hindi pa sigurado. Ngunit malinaw sa akin ang isang bagay. Kung ang teknolohiyang ito ay mapapatunayang maaaring ulitin, mapamahalaan, at sustainable, hindi magtatagal ay aabot ito sa isang mas mataas na antas ng talakayan. At tama nga ako. Hindi nagtagal, inabisuhan akong dumalo sa isang high-level closed-door briefing. Ang mga dumalo ay mas mahahalaga kaysa sa dati. Mayroong nag-aalala sa patakaran, sa industriya, at sa imahe ng bansa. Nang ako na ang magsalita, hindi ko na tinalakay ang tamis ng pinya o ang datos ng benta. Isang bagay lang ang sinabi ko. Noon, kapag pinag-uusapan natin ang food import, ang pinag-uusapan natin ay sumusunod ba o hindi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanong na dala ng Pilipinas ay, kung ang mga patakaran mismo ay hindi nilalabag, dapat ba nating payagan ang inobasyon na punan ng mga puwang? Napakatahimik ng silid. Ramdam ko na hindi ito isang teknikal na tanong.
kundi isang tanong tungkol sa direksyon. Isang mataas na opisyal ang direktang nagtanong sa akin. Kung sa hinaharap ay mas maraming bansa ang gagamit ng katulad na teknolohiya, handa na ba tayo? Hindi ako agad sumagot. Dahil ang tanong na ito ay hindi na isang pagsusuri sa Pilipinas, kundi isang pagtatanong sa aming sariling sistema. Ang huli kong sinabi ay, hindi natin mapipigilan ang pagbabago ng mundo, ngunit maaring nating piliin kung makikilahok ba tayo sa pagtukoy kung paano ito magbabago. Walang pampublikong konklusyon mula sa pulong na iyon. Ngunit pagkatapos, nakatanggap ako ng isang bagong direktiba. Hindi paghihigpit, hindi rin pagluluwag. Hinihiling sa amin na muling ayusin ang isang buong balangkas para sa pag-uuri at pang-angasiwa ng natural biopreservation. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, hindi hiniling ng Pilipinas na bigyan namin sila ng espesyal na daan. Ngunit ang kanilang pag-iral ang nagtulak sa amin na magbukas ng isang bintana para sa hinaharap. Paglabas ko ng gusali, gabi na. Ang mga ilaw ng Riyadh ay kumikinang sa malayo. At bigla kong napagtanto na ang lungsod na ito ay hindi na katulad noong una akong dumating. Hindi dahil mas matataas ang mga gusali, kundi dahil nagsisimula na kaming payagan ng ilang mga bagong posibilidad na seryosohin. At sa pagkakataong ito, ang nagtulak ng pagbabago ay hindi isang political slogan, kundi isang prutas na nanatiling may ritmo ng buhay sa gitna ng disyerto. Ang tunay na nagpatanto sa akin na ang bagay na ito ay hindi na mababago ay hindi ang internal na direktiba pagkatapos ng high-level meeting, kundi isang tila maliit na paglalakbay. Isang araw, inimbitahan akong samahan ng isang batang miyembro ng royal family sa isang hindi opisyal at hindi nakarecord na pagbisita sa merkado. Walang media, walang kasama, at walang nakaplanong ruta. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Gusto kong makita kung paano tinatrato ng mga tao ang mga prutas na ito. Pumasok kami sa isang ordinaryong community supermarket. Walang dekorasyon, walang mga anunsyo, walang anumang paliwanag tungkol sa inobasyon. Ang mga prutas mula sa Pilipinas ay tahimik na nakalagay sa mga estante, kasama ng mga produkto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakatayo ako sa gilid. Hindi ako nagpaliwanag, hindi ako naggabay. Dahil alam kong sa mga ganitong sandali, kapag mas marami kang sinasabi, mas malaki ang pagkakamali. Isang batang babae na may shopping cart ang huminto. Kinuha niya ang isang pinya, tiningnan ng etiketa, at ibinalik. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang prutas na mula rin sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, tumango siya at inilagay sa kanyang cart. Pabulong na nagtanong ang miyembro ng royal family, bakit iyon ang pinili niya? Tapat kong sinagot, dahil nakabili na siya nito dati. Hindi na siya nagtanong pa. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang ang nag-uusap tungkol sa kanilang family gathering sa weekend. Sa huli, inilagay nila ang prutas mula sa Pilipinas sa kanilang cart. Ang dahilan, simple lang. Gusto ng mga bata at kampante sila. Walang nagbanggit ng relihiyon. Walang nagbanggit ng batas. At lalong walang nagbanggit ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, bigla akong napagtanto ang isang bagay. Kapag ang isang produkto ay tunay nang natanggap ng lipunan, hindi na ito kailangang ipaliwanag. Sa sasakyan pabalik, habang nakatingin sa mga ilaw ng gabi, mahinang sinabi ng miyembro ng royal family, "Marahil, minamaliit natin ang kakayahan ng ating mga mamamayan na humusga. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang papuri o isang utos. Ngunit para sa akin, ito ay halos katumbas ng isang senyales." Ilang araw pagkatapos, isang internal na memo ang umikot sa sistema. Maikli ngunit napakalinaw. Sa ilalim ng umiiral na balangkas ng halal at food safety, formal na kinikilala ang natural biopreservation agricultural technology bilang isang bagong kategorya. At ang Pilipinas ay itinalaga bilang isa sa mga pangunahing partner sa larangang ito. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon. Hindi dahil sa pagkakabuo nito, kundi dahil sa bigat nito. Nangangahulugan nito na sa unang pagkakataon, hindi dahil sa presyon, hindi dahil sa kompromiso, kundi dahil nakakita tayo ng isang mas magandang posibilidad, kusa tayong naglaan ng espasyo para sa isang bagong teknolohiya. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa opisina. Nasa mesa ko ang orihinal na ulat ng pagsusuri at sa tabi nito ay ang mga litrato mula sa disyerto. Sa wakas, naunawaan ko ang kahulugan ng lahat ng ito. Hindi lang ito tungkol sa tagumpay ng Pilipinas. Ito ay tungkol sa kung paano tayo, sa wakas,
Natutong aminin ng isang katotohanan ng hindi isinusuko ang ating pananampalataya o binabago ang ating mga prinsipyo, na ang hinaharap ay hindi kailangang magmukhang katulad ng nakaraan. Mula sa sandaling ito, alam kong ang susunod kong isusulat ay hindi na tungkol sa pag-unlad, kundi isang konklusyon. Nang isinumite ko ang pinal na konklusyon sa sistema, matagal na huminto ang aking mga daliri sa keyboard. Hindi dahil nahihirapan akong bumuo ng mga salita, kundi dahil alam kong ang isinusulat ko ay hindi lamang isang pagsusuri sa isang teknolohiya, kundi isang pagkilala sa isang pagbabago ng panahon. Sa simula ng ulat, binalikan ko ang lahat ng katotohanan. Ang datos mula sa mga pagsusuri, ang eksperimento sa disyerto, ang social validation, ang mga talakayan sa pagitan ng mga departamento. Bawat isa ay sumusunod sa regulasyon, bawat hakbang ay maaring masubaybayan, walang paglabag, walang kompromiso, at walang pagbabago sa pananampalataya o batas para sa sinuman. Ngunit ang talagang nagbigay ng bigat ay ang huling bahagi ng aking buod. Isinulat ko. Matagal nating inakala na sa ilalim ng dalawang kondisyon ng matinding klima at mahigpit na mga alituntunin ng relihiyon, ang ating mga pagpipilian ay limitado. Gayunpaman, pinatunayan ng agricultural biotechnology ng Pilipinas ang isang bagay. Kapag ang isang teknolohiya, mula pa sa simula, ay gumagalang sa mga patakaran sa halip na subukang lampasan ng mga ito, ang mga patakaran mismo ang nagiging hangganan at garantiya para sa inobasyon. Hindi ito isang papuri. Ito ay isang hatol mula sa isang regulator. Matapos ang masusing pagsusuri, kailangan kong aminin. Bago ito, sanay akong unawain ang seguridad bilang pagpapanatili ng kasalukuyang estado. Ngunit ang karanasang ito ay nagturo sa akin na ang tunay na seguridad ay hindi ang pananatili sa mga matagumpay na karanasan ng nakaraan, kundi ang paglalaan ng espasyo para sa hinaharap nang hindi isinusuko ang mga prinsipyo. Hindi hiniling ng Pilipinas na luwagan natin ang mga pamantayang halal. Sa kabaligtaran, ang kanilang teknolohiya ang nagtulak sa atin na muling suriin ang isang tanong. Kung ang isang paraan, mula sa pinagbulan pa lang, ay umiiwas na sa mga ipinagbabawal, dapat pa ba nating gamitin ang lumang pagdududa upang harapin ito? Ang sagot ay malinaw na sa aking isipan. Ilang linggo pagkatapos, nang formal nang isama ang Natural Biopreservation Agricultural Technology sa aming sistema ng pag-uuri, nakatayo ako sa isang sulok ng conference room, walang imik. Alam kong hindi ito isang katapusan, kundi isang simula na magdadala sa amin mula sa pagiging isang pasibong tagabantay patungo sa pagiging isang aktibong tagapili ng hinaharap. Nang dapit hapon na iyon, muli kong nadaanan ang dating tigang na lupain. Ang hangin ay kasing tuyo pa rin, ang langit ay kasing kulimlim pa rin, ngunit alam ko na sa lupang ito, mayroon nang nagpatunay na ang buhay ay hindi lamang para sa mga banayad na kapaligiran. Naalala ko ang aking sarili noong una kong makita ang mga prutas mula sa Pilipinas. Tiyak, may pagdududa, at may kaunting pagmamataas kung sa panahong iyon ay ipinilit kong gamitin ang lumang karanasan upang tanggihan ang isang bagong posibilidad, marahil lahat ng ito ay hindi mangyayari. Sa huling linya ng ulat, isinulat ko ang pangungusap na paulit-ulit na sinipi. Ang Pilipinas ay hindi isang himala. Ang Pilipinas ay nag-aalok ng isang solusyon na kahit sa matinding kondisyon, ay gumagalang sa pananampalataya, gumagalang sa kalikasan, at lumilikha ng buhay. Pagkatapos isulat ang pangungusap na iyon, isinara ko ang aking computer at lumabas ng opisina. Ang mga ilaw ng Riyadh sa gabi ay naroon pa rin, at sa unang pagkakataon, at tunay kong naramdaman na ang hinaharap ay hindi na lamang isang panganib na kailangang iwasan. Ito ay nagiging isang direksyon na maaaring idisenyo at piliin.